Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratiles po. Usapan natin ngayon, ito po, no? Duterte sinusulong na sa 2028 election. VP Sara for President at Mayor Baste Duterte for Vice President. Wala na pong kalusot-lusot yan. At excited po. Excited po ang mga Duterte supporters sa tambalang yan. Yan po ang tambalang walang lusot. Yan po ang tambalang hindi na po mangangamba o hindi na po maaabala ang mga tao sa taon-taon na impeachment kay BP Sara dulot nitong mga naghihingalong dilawan at mga loyalista. Pag-usapan din po natin ang napaka-ipokritong panawagan na magpinsan Bongbong Marcos at Martin Romualdez na magkaroon nananawagan na naman po ng unity. Unity habang ang kanilang mga tauhan sa Kongreso ay patuloy na isinusulong ang impeachment, patuloy na nagpe-fishing expedition para makakuha ng ebidensya laban kay BP Sara. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na dapat mong panoorin. Hindi dapat palagpasin. Teka po, meron akong kuning ating balitaan. Kasi may paparinig na naman ako sa inyo na pasimula natin. Tinig yan dahil wala akong earphone. Test mic, ayun. Okay. Pakinggan muna natin si Vice Mayor Attorney Harold Respicio ng Isabela. Hoy, ABS-CBN, GMA, mga mainstream media, bakit ayaw ninyong i-cover to? Bilyong-bilyong pera ang pinag-uusapan natin. Ang daming mga male-maleta. May mga picture, may ebidensya, pati picture ng yaya nandun. Pangalan ng mga senador at congressman sinabi, detailed. Pangalan ng mga cabinet, mga members ng executive department sinabi, detailed. Ba't ayaw ninyong i-expose? Ilabas nyo. At para magkabukuan na tayo. Although alam naman na natin na nagnanakaw na talaga lahat ng nasa gobyerno natin ngayon. Ayan po ang Hoy, ABS. yan po ang makabuluhang panawagan ng ating Vice Mayor ng bayan. Ng ating Vice Mayor ng bayan, si Attorney Harold Respicio. Kitang-kita nyo naman po sa panawagan na yan, no? Talaga naman pong yung ABS-CBN at GMA ay isa po sa mga nagtataguyod, no, ng mga panlilinlang dito po sa ating lipunan. Yan. Aga namang nawala na aga ko na namang nawala.
Hindi po puwedeng wala akong kodigo. Babasahin ko na naman. Okey naman, mukhang maganda naman. Dito na lang uli ako magbabasa. Talagang ganyan ang buhay, eh. Pasensya na po, ganyan talaga 'pag live. 'Di po natin maiiwasan yung mga magkaroon tayo ng mga technical difficulty. Ang importante, eh, nakikita niyo ako. Kasi alam ko nakikita ko sarili ko. Actually, sarili ko na lang nakikita. Wala na akong nakikita. Sandali lang, at tayo po ay, okey, ang hindi ko po makikita yung inyo pong mga komento. Mamaya na po. Kasi dito rin nakalagay yung ating kodigo. Dito ko rin po mababasa. Kaya talaga yung ating, ano, eh, bumigay na talaga yung ating laptop. Sige, pasa po tayo ng mga ng ating mga hindi pa po tayo nagsisimula actually. Okey, ulitan po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, katulad na nasabi ko kanina, ko na ulitin 'yan. Simulan na po natin. Okey, eto po maganda po 'tong sinabi ni, Doktor Tony Lechon. Kasi po, nakita po natin yung pagkakaiba. Sabi niya, nakikita ko yung kaibahan ng Duterte versus BBM in terms of response. Nakikita natin yung bilis. Alam niyo po, eto ang mga sinabi niya. Ngayon, nakita natin ang bisyo ng dating administrasyong Duterte na yung diplomatic relations natin, hindi natin pwedeng sunugin. Kasi pag tinanggal natin ang tulay, wala rin tayong pagkukunan eh. Kaya yung ating strong stance against sa China, yung pala, doon din tayo makikiusap later on ng mga gamit. Nakita nyo po? Di ko po alam kung paano po naisip ni BBM na bigla tayong makikipagkagalit sa China samantalang ang tagal po na panahon na hindi po natin pinapansin yung China. Tapos nung si Tatay Digong na po ang presidente, biglang naging best friend natin yung China. Sabay nung si BBM na po, halos palakihin natin yung lahat ng mga bagay, no? Normal lang naman po sa iba. Yung iba pong mga kapitbahay natin, binobomba rin po sila ng mga water cannon. Ang ginagawa po nila, lumalaban po sila ng bombahan ng water cannon. Real talk po. Pero, hiwalay po nila yung politika, yung nakikipagbombahan po sila ng water cannon sa China, pero partner po nila yung China. Pinakamalaki nilang partner sa kanilang ekonomiya. Ito pa po ang sinabi ni Tony Lechon, nakaibahan ni Tatay Digong. Belated happy birthday Tatay Digong. Nakikita ko yung kaibahan, Duterte, BBM in terms of response, na nakita natin yung bilis, yung sense of urgency, yung weekly meeting with regularity. Tuwing 4:00 ng araw, mayroon si Yusek Bergere magsasalita. Natatandaan niyo po 'yan nung panahon po ng pandemya, 'no? Tuwing 4:00, ah, eh, meron pong, si Bergere ang
'Pag sinasabi ko ngang Secretary Bergere, aserehe, ahe, 'di ba? Ngayon po, putyan tagapagsalita natin araw-araw nagsasalita, ang sinasabi lang naman araw-araw, atake sa mga Duterte. Ang layo po, eh. Tapos may meeting araw-araw nung panahon ni Duterte, ngayon po hindi na sila nagkakaunawaan. Iba po yung sinasabi ng pangulo, iba po yung sinasabi ng mga cabinet officials. Naghuhulaan na lang po. Yan po ang nami-miss nito ni Dr. Tony Lechon, 'no, sa dating pamumuno na laging mabilis. Pero sa kasalukuyan po, dahil matindi 'tong media natin, nagawa po nilang sisihin pa rin ang Tatay Digong natin na nakakulong. Siya pa rin daw po ang may kasalanan ng pagtaas ng presyo ng mga langis ngayon. Ganyan talaga 'pag mga inutil, mga kapatid, walang aminan. Okay, eto po, Romualdez calls for unity, healing during Holy Week. Unity daw tsaka healing, Isahin na lang natin 'yan. Dalawa po sila ni BBM, eh. Eto po, si BBM din po, nanawagan din po. Sabi ni BBM, Marcos Jr. nanawagan ng unity. Naway patatagin ng Holy Week ang ating paninindigan na maging isang bansa, isang bansang ginagabayan ng pananampalataya, nagkakaisa sa layunin at pinasisigla ang ng walang pag-iimbot ng paglilingkod. Ganda ng magsalita, no? No? Ang gagaling po nila magsalitang magpinsan, no? Unity. Alam niyo po kung bakit epokrito 'tong magpinsan na 'to? Pwede talaga kayong manawagan na unity. Pero wala pong maniniwala sa inyo kasi yung mga tauhan ninyo mismo, yung mga tauhan ninyo mismo sa Kongreso, ang walang tigil po, no? Wala pong tigil sa paggawa ng paraan para ma-impeach po si VP Sara. Wala na nga pong ebidensya, eh. Naghahanap pa po ng ebidensya sa pamamagitan ng fishing expedition. Alam niyo po, Mr. President and Mr. Dating Speaker, ang pinakamalaki pong katunayan, nakikita po ng mga Pilipino na hindi po kayo sincero dyan sa panawagan yung unity. Kasi kung sincere po kayo, ang laking bagay po, no, ng pag-uusig ninyo sa mga Duterte sa pagkakawatak-watak ng Pilipino. Yan po ang pangunahing nagkakawatak-watak po tayo ngayon. Aminin nyo man at hindi, i-deny nyo man ang i-deny, yung Duterte po ay malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas, supporter po ng mga Duterte. Yung patuloy po ninyong pag-uusig sa mga Duterte, yan po ang nakikita namin na kaya kayo ay hindi kayo kinakikitaan ng sincerity. No? Paano nyo sasabihin na mag-unite tayo, magkaroon tayo ng unity? Samantalang ang may pinakamalaking puwersa sa Pilipinas ngayon, yung mga Duterte Group, ang may pinakamalaking puwersang politikal, pinakamaraming supporters, yung mga Duterte, ay patuloy po ninyong inuusig. Hindi po ba napakaganda sanang gesture, Mr. President, kung kayo mismo, no, ang manawagan sa mga kapwa, sa mga tauhan ninyo, tauhan nyo yan, eh. Kayo mismo ang manawagan na itigil nyo na yung ka-impeach kay VP Sara. Total, matatapos na naman yung termino ko. Mag-unite na tayo, may crisis ngayon. Sabay manawagan din kayo sa ICC na nagkamali kayo sa pagpapadala nyo kay Tatay Digong.
Baka makitaan pa namin kayo ng sinseridad. Kasi alam niyo Mr. President, ang nakikita po namin gamit lang sa inyo ang lahat, eh. Pati nga yung China, 'di ba? Lahat ng mga tauhan niyo kung makakondena sa mga China, sa mga tao na nakipagmabutihan sa China, ang tawag nyo kaagad pro-China, mga traidor ng bayan. Ngayon po, kayo mismo nakikipag-usap sa China para sa langis. Kayo mismo nakikiusap sa China para bentahan tayo ng dati nilang binibenta ng mga gasolina at diesel. Mr. President, kung nagawa nyo sa China na magbago kayo ng stand, bakit hindi nyo po gawin sa mga Duterte? Eh hindi, tuloy-tuloy lang. Sa isang banda nananawagan kayo na unity, pero lahat naman ng mga tauhan ninyo gustong sibakin sa pwesto si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment. At hindi parehas na impeachment, ha. Impeachment na mga mandurugas. Impeachment na ngayon pa lang naghanap ng ebidensya. Kung tutuusin, Mr. President, dapat absuelto na si VP Sara dahil wala naman talagang malinaw na ebidensya, eh. Ang hamon nga namin, ano pa bang hinihintay nyo? Sabi nyo, may numero na kayo dyan sa impeachment. Sabi ninyo, may ebidensya kayo. Katunayan, pinagbotohan nyo na sufficient in form, substance, and grounds. Pati grounds for impeachment, sufficient. Sabay maghanap pa lang pala kayo ng ebidensya. Mr. President, hindi nyo sabihan yung mga tauhan nyo, lalo ni anak mo, na nangunguna sa pangangalap ng pirma para makabuo ng 1/3. Anak mo nangunguna dyan para makakuha ng pirma kay VP Sara, eh. Laban kay VP Sara, eh. Tapos sasabihin mo, unity. Saka nga pala, Mr. President, kumusta na nga pala yung kumusta na nga pala yung makukulong sa December? Yung hindi maganda magiging Pasko nung December. Balita ko, maganda Pasko nila. Balita ko, wala kayo napakulong. Kumusta na pala yung ICI, Mr. President? Balita ko, walang silbi ICI. Balita ko, Mr. President, pinaglaruan nyo lang kami sa ICI. Eto po, tanong, ano ang ginagawa ng gobyerno ngayon sa dinadanas nating problema? Anong klase raw paliwanag? Ine-expose ko nga po sila. Anong klaseng unity? Ngayon kung magagalit ka sa akin, hindi po ako nananawagan ng unity. Si BBM po tsaka si Martin. Galit na galit ka pa sa akin. Ine-expose ko nga yung unity nila na ipokrito. Wala talaga tayong magagawa. May mga ganyan tao, eh. Ah? GS, basahin lang natin, ha. Mukhang magkaiba kami ng pananaw nito, eh. Anong klaseng paliwanag yan, Badong? Huwag mo nang paniwalaan at huwag kang umasa na ang adik ay may Kamot na lang ako. Teka po, baka marami sa inyo katulad nito mag-isip. Hindi po ako naniniwala sa panawagan nila unity. Sabi ko nga, ipokrito yan, eh. Dahil pinapaliwanag ko nga po sa inyo na nananawagan sila ng unity pero mga tauhan nila yung nag-impeach kay BP Sara. Mahirap po bang paniwalaan nyo?
Ano po ba hindi niyo maunawaan? Gusto po niyo sabihin ko? Yung gusto niyo yung sabihin ko yung gusto mong marinig? Sige sasabihin ko na, hindi ako naniniwala na si BBM ay sincero. Ang ibig po sabihin ng sincero, hindi na siya ay tapat. Hindi po ako naniniwala na tapat sila nananawagan na unit. Hindi ko alam kung alam niyo po, ilan niyo na rin po ang pagiging hater sa mga DDS vloggers. Kasi kung pati kayo ng mga Duterte supporters magagalit pa rin sa amin, ay anak ng pupa. Di mo ba maintindihan? Sa madaling salita, Brad, o ko alam kung Brad ka o babae ka. Sa madaling salita, Brad, sana inuunawa mo yung sinasabi ko. Binabanatan ko nga yung panawagan niyang unity. Dahil hindi nga totoo yan. Anak ng pupa naman, oh. Lahat nauunawaan yung sinasabi ko. Yung panawagan nilang unity, ang binabanatan ko. Ginagawa kong halimbawa yung ICI. Ginagawa kong halimbawa yung ipapakulong daw nila yung mga magnanakaw noong December. Na kailangan ba? Sige, balik na po tayo. Para lang po, baka kasi may nalito ding sa inyo. Brad naman. Magkakampi tayo. Wag pa irali. Ano ka ba naman? Sige. Para sa kapakanan ni Brad, binabanatan ko po si BBM. Okay na ba sa iyo yun? Okay, balik po. Mr. President, kumusta na po ang mga pambubudol ninyo sa amin? Kumusta na po yung ICI? Balita namin, Mr. President, walang silbi Ngayon, paano po tumutugon yung gobyerno ni BBM? Aba, sabi ni Auntie Claire, maagap daw. Maagap? Dahil nagdeklara raw tayo ng emergency. Ngayon kung nagdeklara? Bumaba ba presyo ng langis nung nagdeklara? Hindi bumaba, lalong tumataas. Anong silbi ng pagdedeklara? Wala lang. Katulad lang yan ng pagkikreate ng ICI. Walang silbi. Kasi yan po ay isa na namang pambubudol ni BBM. Kunwari, nagdeklara ng emergency. Ang tinatanong nga ng mga kakampi niya, tulad ni Bam Aquino, kailan ipipress yung mga presyo? Ang buong akala namin, kaya nag-emergency, nanawagan ng state of energy emergency. Kala natin may gagawin para mapababa yung presyo ng langis. Ang akala natin, magtatanggal ng tax sa langis, excise tax o IBAT, ba? O kaya uutusan niya yung mga oil companies na babaan nila yung kanilang mga kita. Kasi ayon kay Marcoleta ay umaabot ng 3 billion a day ang kinikita nitong mga swapang na oil companies at our expense. Yun yung sinasabi ko na pambubudol. Isa pang pambubudol. Nag-create ng crisis committee. 1 linggo na yata yung crisis committee, Mr. President. Wala pa po kaming naririnig na ginawa ng crisis committee. Ano po ang ginawa ng crisis committee nyo? Nag-meeting ba man lang o lahat yan palabas na naman? Alam niyo si Mr. President? Kunwari, nagbubuo ng mga komisyon, nagbubuo ng mga investigative committee, wala rin, pag nakalimutan na po ng mga tao, ganun lang sila, i-delay lang yung galit . Hindi po, galit po ang mga tao ngayon.
Transport strike. Ang haba ng pila sa MRT. Walang masakyan ng mga tao. Piso lang ang hinihingi ng mga driver, hindi mo pa mabigay. Halagang piso. Para saan po yung diniklara yung emergency, energy emergency, kung wala rin naman pong gagawin? Tignan nyo, lahat pag-aaralan pa rin. Excise tax, pag-aaralan, kung dapat tanggalin. Pag-freeze ng mga presyo, pag-aaralan. Putya, bit pa kayo nagdedeklara? Wala rin palang gagawin. Yun na nga yun. Lahat po ng deklarasyon ni BBM ay malaking pambubudol lang. Kung wala namang gagawin, hindi ko sinasabing, kasi si Tatay Digong once na salita ng may emergency, national emergency, magre-release ng pondo yan. Tignan nyo po, napakabagal ng response natin. Yung mga nire-release nyong pondo, dati naman pondo yan. Alam niyo yun? Walang espesyal na pondo para dito. Ang bagal ng kilos ng ating gobyerno. Putya, ang inaalala ni BBM Alam niyo kung ano inaalala ni BBM? Ang inaalala niya, baka daw hindi ituloy ni VP Sara yung kanyang legacy. Ano ba legacy ni BBM? Paalala lang po natin, ang legacy po ni BBM, naganap po sa panahon niya ang pinakamalaking utang ng Pilipinas. Sa panahon niya po, ang pinakamalaking nakawan, pinakamalaking corruption sa Pilipinas nung panahon ni BBM. Sa panahon po ni BBM, pinakamababa ang halaga ng piso. Sa panahon po ni BBM, ang taas ng budget sa infrastruktura, pero wala po tayong nakikitang malalaking infrastructure. Mas mataas po di hamak ang budget ni BBM sa infrastructure kaysa kay Tatay Digong. Pero bakit wala po tayong nakita? So, siguro, ang totoong ikinakakaba ni BBM, kung hindi magpapatuloy ang korupsyon, yung sinabi ni VP Sara, nahahabulin. Yun na nakakatakot Yung hahabulin ni habulin ni VP Sara, yun pong mga magnanakaw. Yun ang kinatatakot ni BBM. Yung habulin yung mga magnanakaw. Alam niyo na kung bakit. Yung pa pala, may pahabol. Bagsak din po ang turismo. At iba pa, nagbabalik po ang mga krimen. Kahit na po sa sinasabi po ng DILG na mas mababa na po, wala po naniniwala Di po namin alam kung saan nyo nakukuha na mababa na po ang krimen ngayon. Hindi po namin alam kung saan nyo po kinukuha na mas maganda raw yung war on drugs ngayon. Hindi nga nila tinatawag na war on drugs pala. Mas maganda raw ang drug campaign ngayon kaysa nung panahon ni Tatay Digong. Okay, punta na po tayo rito sa pinaka-exciting part. Nakita nyo po, etong yakapan na to ni VP Sara at saka ni Baste, pag natuloy po itong sinusulong ni Attorney Torion. Nagsusulong po si Attorney Torion ng tinatawag nating Duterte sa 2028. Duterte for President, Sara Duterte. Duterte for Vice President, Baste Duterte. Ayan po.
Yan po ang sinusulong ngayon ni ah, Duterte sa national election. Ayon po kay Attorney Israelito Torion, may fearless forecast for 2028 election. President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sebastian Zimmerman Duterte. Ako po, okay na okay po ako rito. Kung hindi po pumayag o hindi po tatakbo yung inaaya ni Vice Pres ni BP Sara na gusto niya maging katandem, na ang hula natin o hula ko ay si Rodante Marcoleta. Kung ayaw po kasi siyempre, sabi nga ni BP Sara, ang hirap eh. Mahirap pong maging katandem si BP Sara kasi yung lahat ng dinadanas ng mga tukoy na tukoy na mga kaalyado ni BP Sara. Halimbawa po, itong si Pastor Kibuloy, si Senator Bato, Senator Bongo, at iba pang yung mga vloggers na katakot-takot na po ang demanda, katakot-takot na po ang isinampang kaso, no? Kung hindi po kakayanin, bibitaw po si Marcoleta dahil po sa pressure na ganyan. Hindi ko po sigurado si Marcoleta. Hula ko lang si Marcoleta yun. At hindi ko naman po sasabihin to kung yung hula ko na to kung malayo sa katotohanan. Kasi lahat ng description papunta kay Marcoleta. Halimbawa po, ayaw ni Marcoleta. Ito talaga best choice. Duterte. Alam niyo po kung bakit? Kasi po pag Duterte, wala na pong kakaba-kaba si BP Sara na magkakaroon pa ng ng mga impeachment. Mawawala na po sa equation yung impeachment. Alam nyo, ganyan po yung ganyan po sana yung pananaw natin, kaya maganda yung unity team. Dahil kung magkakampi po yung mananalo, maiiwasan na po yung mapinsalang impeachment. Pucha, magkakampi nga yung nanalo. Wala pang kauupo pa lang, di pa po nag-iinit yung puwet ni BP Sara. Tinatraidor na siya nitong mga tauhan ng kanyang ng kanyang katandem. Tatandaan nyo, 2022 pa po. December 2022 nung inisyu po yung 125 million na yan. Kaya maganda po to dahil ang lakas po rin ni Baste. Maniwala po kayo sa akin. Pag kayo po makaka-attend ng malalaking mga rally, makikita nyo po, dalawa lang po yung tinitilian ng ganyan. Si Tatay Digong tsaka si Baste Duterte. Kasi si BP Sara po, hindi naman po sumasama yan. Minsan lang po siya nagsalita sa Maisog Rally, yung unang Maisog Rally. Yun lang po. Hindi yata rin nagsalita ba si BP Sara? Hindi ko na matandaan. Hindi rin yata nagsalita si BP Sara ron. Umaten lang siya. Pero hindi po talaga nagsasalita to si BP Sara. Kaya po, yung pinakamalalakas po na tilian, hiyawan, palakpakan, kay Tatay Digong po tsaka dito kay Baste. Kaya yung sinasabi ninyo na lahat ng inyong plano ay para mawala sa inyong poder. Mawala po sa eksena si BP Sara. Putya, mamaya pag nawala si BP Sara sa eksena magulantang kayo. Kasi real talk po mga kapatid. Sino sa ating mga Duterte supporters? Sino po sa atin ang boboto kay Lenny, kay Risa, kay Laila de Lima, o sa mga Remulla o sa mga Tulpo?
kung sakaling napabagsak talaga nila si VP Sara. Wala rin naman, eh, 'di ba? Wala pong boboto sa inyo. Wala rin boboto diyan sa mga kandidato niyo. Duterte pa rin. Yayakagin namin si Baste na tumakbo kapalit, kahalili ng ang kanyang ate. Eto problema, eh. Nagpapalit-palit pa ako, eh. Dapat pala 2 Okay, punta po tayo dito sa ibang balita. Hindi pa pala, meron pa palang sinabi. Kaya lang, nanawagan din po si Torion na sana po ma-impeach din yung nasa COMELEC. Nauunawaan po ni Attorney Torion yung mga pangamba ninyo, eh. Alam ko po naririnig po ng mga nila Attorney Torion yung pinapangamba po ng karamihan sa atin na ang lakas nga ni VP Sara, eh, hangga't nariyan yung taga COMELEC, hangga't nariyan yung tao diyan sa COMELEC, delikado pa rin tayo. Kaya nga po, meron pong panawagan ngayon, nananawagan po si Attorney Torion na sana magkaroon din po ng manual counting sa presinto para naman po yung computerized na lang sana raw ay yung ano na lang daw po, yung transmission. Kasi pag may manual counting ayon dito kay Attorney Torion, may kopya po tayo. Kasi bibigyan ka ng kopya, eh. Bibigyan ka ng teacher ng kopya. Ito po kopya ng ng kampo po ni Duterte. Ito po, sino po yung watcher ng mga Duterte? O bibigyan ng kopya, eh. So, sa ganun po, medyo maiiwasan. Kaya lang, batas po ang kinakailangan dyan, eh. Dahil ang nakalagay po sa batas natin ngayon ay computerized. Pero wag po kayong mag-alala. Wala pa pong Duterte na natalo kahit computerized. Bakit? Mahirap pong dugasin pagka landslide. Yan po ang mahirap dugasin sa lahat, yung landslide. Kasi ang dami mong babaguhin, eh. Saka imposible naman yan, puta, matatalo si VP Sara sa Mindanao. Matatalo siya sa Visayas. Paano nila gagawing hocus-pocus? Di ba? Hindi po nila kaya yung ganong katindi. Okay, kaya magtiwala pa rin tayo. Basta mangampanya tayo, bumoto tayo. Okay, posible raw pong presidente si Laila de Lima ng mga Dilawan. Nadagdagan pa. Ito problema ng mga Dilawan, eh. Lahat sila merong hangin sa utak, eh. Yan yung problema. Pag yung absent nung matindi, wala sila kasi talagang no, yung matinding leader, eh, na kayang papag-isahin yung mga Dilawan. O ngayon po, tinutulak naman nila. Itinutulak naman nila si Laila de Lima. Okay na okay po yan. Tumakbo na kayong 5. Sabay-sabay. De Lima, Ontiveros, Lenny. Patawa, eh. Okay, ito po si Terry Redon. Ang sabi po ni Terry Redon, hindi raw po siya kumbinsido na wala raw pong alam si VP Sara sa mga ginawa ni Torion na pagpetisyon sa Supreme Court. Alam mo, Terry Redon, wala ka na naman sa hulog. Hindi raw siya naniniwala. Una, wala kaming pakialam maniwala ka o hindi kay VP Sara. Ha? Ikalawa,
Ano namang koneksyon kung hindi ka naniniwala o naniniwala ka? Ang sagutin mo, yung pong laman. Diyan kayo nagkamali, eh. Redon, ikaw, kayo ni De Lima may kasalanan nito, eh. Napaniwala ninyo, yung mga congressman, wala sa equation ninyo na tatakbo uli si VP Sara sa Supreme Court, eh. 'Di ba? Napaniwala niyo yung mga kapwa niyo congressman na tama yung ginagawa niyo. Biruin niyo, nanghingi kayo sinabpinan ninyo yung mga bank records. Sinabpinan ninyo pati yung ano, saan nagulat si Rufus Rodriguez. Ngayon lang daw siya nakarinig, na pinasabpina yung abogado. Pinapasabpina mo yung opisina ng mga abogado, law firm, ipapasabpina mo. Ano anong dokumento ang isasabpina mo sa law firm? Grabe talaga. Sabi na nga ng Supreme Court, bawal niyong sampahan ng kaso si VP Sara ng impeachment nang hindi naman impeachable. Bawal niyo siyang sampahan ng reklamo sa kanyang pagiging vice mayor, mayor, dahil walang kinalaman yan. Yung mayor at vice mayor ay hindi po impeachable official. Paulit-ulit. Yan na nga yung laman ng Supreme Court, decision, eh. Huwag niyong isama yung mga reklamo niyo nung mayor at vice mayor dahil hindi naman impeachable. O hindi nga nila sinama naman nila yung DepEd Secretary. Ay hindi, hinihingihan din nila na salin, ba? Humihingi kayo ng salin nung vice mayor pa si VP Sara. Ano kinalaman nun sa pagiging vice president? Yan ang sinasabi namin sa inyo. Walang kinalaman. Okay.